Praise God. Purihin natin ang malakas ang Panginoon. Hallelujah! Glory to God! Kitang-kita ko sa inyo ang pagtatagumpay ng Panginoon. Lahat kayo nakangiti. Minsan pa purihin natin ang malakas ang Panginoon. Oh! Glory! Glory to God! Bago pa lang po yung ating pagpunta ng Nueva Ecija ay alam na natin ang kaaway kung papaanong lagi akong nakatutok doon sa balita, sa YouTube, doon sa TV. Dahil gawa nga doon sa typhoon na siyempre bilang tao ay tayo mayroong takot o yung may damdamin tayo na tayo natatakot. Kasi sa aming karanasan bilang kami ay gumagalaw sa dagat, marami kaming asikasuhin sa dagat at pag po ganun yung bagyo na ang sinisentro ay itong atin, yung Southern Luzon na pinakikita talaga doon na ang tinutumbok po ay itong atin. Kaya sa loob ko ay sabi ko malakas ito. Sabi ko nga, bagamat mahina, kapag yung sentro ay narito sa atin, talagang malakas. Kaya nandun yung aking pag-aalaala at sabi nga ni Brother Irving ay, yun nga, kasi wala akong makuha na magsisisid, ay marami din akong kailangang iayos. Kasi pagka ang bagyo talaga ay malakas, posible na ma-wash out ang aming mga pamalakaya pagka ganong nakasentro dito. Kaya hanap ako ng Huwebes, hanap ako ng magtatalinong aming mga kids kasi kung ako medyo mahina na sa pagsisisid at kasi pag pag sumisid ka kasi, magpipiit ka ng hininga. Ay ako medyo parang mahina na doon. Kaya ay wala naman akong makuha. Ang pinuntahan ko si Sandy. Si Sandy. At saka si Ami. At saka si Ronel. Ay si Ronel naman ay hindi naman pwedeng asahan pagdating sa paninisid. Si Sandy naman ay hindi na raw siya nakakapagsisid. Kaya sabi ko, sige, pagtiyagaan natin. At pagdating doon ay malalim. Maabot na sa 3 dipat kalahati yung tubig sa laot ay medyo pag ako'y sumisingaw yung taing ako, masakit. Ay wala naman akong choice na hindi ako sisisid dahil yung mga kasamahan ko ay talagang hindi rin kaya. Kaya sa madalit sabi ay naayos namin lahat yung aming kailangang iayos. At araw ng talagang nandun yung aking pagtatalo kasi yung kaisipan kasi dahil nga dun sa malakas na bagyo kaya bagamat may labanan din ako na parang ayaw ko nang tumuloy. Pero sabi ko kay Agring dun sa aking may bahay, basta yan damon damit at bahala ang Panginoon. Kasi pagka yung nandun yung aking pagdududa, binabalik sa akin ng Panginoon yung pagtatagumpay na ginagawa niya kasi maraming beses na tayo na lumalakad pagdating din sa gawain na ipapaalaala sa akin ng Panginoon yung crusade natin sa Taguig. Noong tayo ay napakalakas ng bagyo noon na wala nang bangka dito sa atin, pumunta pa kami ni Brother Pet sa Kinagatan
at doon kami nakaarkila ng Pasayron, yung Mamates. Balalaki ng alon noon na dito kami dumaan sa Cardona, doon kami dumuong. At balalaki ng alon, pero umarkila nga kami at kami tumuloy. Bagamat ganon yung panahon, at napakalakas din ang ulan noon, pero talagang nakita ko yung pagsama ng Diyos kasi nung kami dumating sa Taguig, medyo nagwawalisan yung ating mga kapatid roon dahil ang crusade noon ay nasa dito lang sa tabing dagat. Ay pagdating doon, parang kulimlim lang, pero nakaraos ang gawain at talagang kitang-kita namin yung Diyos na sumasama sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya bagamat nandun yung aking pagdududa, pero ako'y talagang hindi makapayag na hindi rin makasunod. At noon nga ang araw ng crusade na nga, ay maaga pa akong gumising at pinunta ko si Herbing pumunta ako na Herbing, Brother Herbing, dahil ang ano ko nga ay maiayos namin yung bangkang Maranata. At tinanong ko nga, si Amy ang natanong ko noon. Sabi ni Amy parang, hindi ko maano kung tulog pa o... Ano sabi ni Amy sa akin? Maagap kasi ako noon nasa bangka. Ay di, sabi ko, mag-aayos kasi kami ng Maranata. Ay, bagamat sinabi kong ganyan, ay ang inuna ko yung bangka ko. Pagkatapos, umahon ako dahil wala pa nga si Nerving doon sa bangka. Pagkatapos ay, nung tumog pa ako sa bangka, nandun na pala si Herbing at si Daniel nag-aantay na sa akin. At pagdating ko doon, sabi ni Herbing, wala ka ba dalang tulos? Nasa akin kayo. Sa loob-loob ko lang, ba? Ako pala magdadala ng tulos. Ay magtatay nandoon. Sabi ko hanggat ako iaahon at ako kukuha ng tulos. Sabi ko gano'n. Pero sa loob-loob ko, sabi ko, ako pa pala matanda, ako pa magdadala ng tulos. Yun lang naman, Brother Herbing, sinasabi ko lang yung ay di ahon naman ako, wala naman akong, kumbaga, wala akong noon na. Ahon ako sa kasi ako'y kukuha ng tulos. Pagdating dito, may mga tulos naman dito. Taga. Ay ko kay Daniel, kasama ko si Daniel. Daniel, ating putulin ito, paiksiingin natin para magaan. At pagdating naman doon, babawasan pa natin to. Kaya nung kami maputol ko yung tugpa kami ni Daniel, dala ni Daniel yung mga gagamiting lubid. At sa madalit sabi na medyo kami tinanghali nga dahil medyo matagal-tagal. Umabot yata kami na mag-aalas 9. At nung kami makatapos na, ahong kaagad ako. Maya si Amy, naririnig ko na. Sabi ni Agre nga, nakamonitor si Amy kay Agre. Si Amy, usap na usap. Maskero kayo may ginagawa, may lalakaran. Kay kung ano-ano inyong ginagawa. Sabi, mayroon kami ginagawa dito. Baka pagka lumakas ang hangin ay Maranata, walang mag-aasikaso kasi mga lalaki nga kami pupunta doon. Sa madalit sabi na ayos yun. At ayun, kami nga ay naka-ready na kasi yung aking, pagkabat ako nag-aalinlangan pa rin. Pero kung naka-ready na yung yung aking mga daladalahan, tumuloy na ako. Dito nakita ko talaga yung kabutihan ng Diyos sa ating, sa ministry ng Maranata, kung papaanong sa mga ganong sitwasyon, talagang, kumbaga, ang Diyos na ito na buhay na ating pinaglilingkuran, parang dito ay pinatutunayan laang niya. Kung papaano yun nga sinasabi doon sa ang hari ng Panginoon ay papasok. Sino itong hari ng kalwalhatian? Ang Panginoong malakas at makapangyarihan, siyang hari ng kalwalhatian. Doon po ay nakita ko talaga na makikita natin dito yung ating ginagawang pagsunod. Talagang pinatutunayan lamang niya sa atin na tayo ay kanyang sinasamahan. Kaya ito lang ang aking maiiwan doon sa aking mga kapatid, lalo na doon sa mga lalaki na minsan alam ko na bagamat
bagamat ito ay, ano, kumbaga hamon na rin sa kanila, kay Brother Art, kay Brother August, sa lahat, maging sa lahat ng ating mga kapatiran. Kumbaga ito ay isang pangyayari lamang na talagang pinatutunayan niya na lagi natin siyang makakasama. Ano man yung ating hinihingi o ano man, maging iyan man ay kagalingan, lahat talagang pinatutunayan lamang sa atin ng Diyos na siya ay may kakayanang gumawa. Siya ang Diyos na makapangyarihan, na siya lamang ang ating mahihinga ng tulong. Sa Kanya lamang tayo mayroon tayong kumbaga basta yung lagi tayong magtiwala sa Kanya. Kaya salamat sa Panginoon sapagkat bagaman nandun yung ating pag-aalilangan dahil kumuha tayo, pero kitang-kita natin na tayo ay sinasama ng Panginoon. Kaya sa lahat po ng ito, talagang wala akong masasabi sa Panginoon. Talagang ang Panginoong ito na ating pinaglilingkuran ay napakabuti. At idadagdag ko po yung patutuo na kung saan nung araw na nakaraang mga linggo na yung aking apo na si Caleb na malikot, yan po ay nung isang nakaraang linggo ay yan ay nilagnat at yan ay laging tatay-tahimik diyan nung linggong iyon, may sakit siya. At nung bandang hapon na ay yung batang iyan ay buwat ng kanyang tata kung ano-ano raw sinasabi. Parang kumbaga naihibang. Sobra yung kanyang taas ng lagnat at ako naman ay tinawag ni Ronel, tatay. Kumbaga parang siya ay natatakot. Pero sa akin, kumbaga kalmado lang ako. Kasi kung yung mga salita ng Diyos na ating naririnig dito na sa mga ganong bagay, yun ay, kumbaga sabi nga, inilalagay ng Diyos sa ating mga kamay ang pagtatagumpay. Pero, yun nga, kung si Ronel ay medyo natatakot dahil siya ay ama. At nung mahapon na, gumagabi na, ay kami ay yung batang iyan ay pinuntahan namin, kami ni na Agring, at talagang siya ay nanginginig, nakatirik ang matangganan, at kung ano-anong pinagsasabi. At ako ay nakamatining lang ako. At siya po ay gusto kong maipanalangin noon. Gusto kong sabihin na nga sa kanila na ipanalangin namin, pero may pumipigil sa akin, parang hindi ko maipanalangin siya. At hapon, paggabi na kasi matagal yung pag-ano ng bata. At dumadating sa akin yung lagi nating naririnig na sa seed ay may buhay. Ako po noon ay mayroon akong 300 rito, maliit lang na halaga, pero dumarating sa akin na bago ko ipanalangin yung bata ay makapagasik ako, di umuwi ako narito kami sa Canaronel. Ang ano nga ni Agring ay manalangin na raw kami. Pero may nagtutulak talaga sa akin na sa seed ay may buhay. Yun po lagi nating naririnig. Kasi pagka sa mga susi, na may naririnig tayo na gano'n. At hindi makapayag ako na yung sa akin ay hindi ko masunod. Kaya umalis po ako doon. Umalis ako sa kina Ronel. Ako'y umuwi sa amin. At paglabas kong ganun, papunta talaga ako nung kina pastor dahil nga
may tulak talaga sa akin na magasik ako doon sa bago ko panalangin yung bata ay magasik ako. Ay may 300 kasi ako rito sa bulsa noon. Ay paglabas ko naman, sakto dadaling ko sana kay na Pastor Henry yun, ay nakita ko si Glenn. Sabi ko kay Glenn, wala naman ako sinabi, basta sabi ko lang, Glenn, ibigay mo ito sa tatay mo. Hindi ko sinabi kung ilan, kung bigay ko, basta ibigay mo ito sa tatay mo. Pagkatapos, nung may pabigay ko, umahon ako. At tsaka doon kami nanalangin. Nung yung bata, ito'y di ipinanalangin na namin siya. Dahil nga, minsan tumitirik ang mata. At nung maipanalangin namin yung bata, naging maayos ng nawala yung masyadong init. Nakita ko doon na talagang, kumbaga, yung Diyos na siya nating tinatawagan ay talagang nakagawa doon sa bata. At kitang-kita ko roon yung pagkilos ng Diyos kung papaanong yung ang bata ay tumitirik dahil mahigit na 40 yung kanyang niya, BP. Ano ba yun? Anong tawag? Yung ano ba yung tawag sa ganito? Mahigit na 40, talagang tumitirik yung bata. Pero nakita ko roon, nung may panalangin yung bata, talagang nakita ko na siya ay guminhawa, siya ay natulog, at kitang-kita ko roon yung pagkilos ng Diyos. Kaya sa lahat po ng ito, talagang napakabuti ng Diyos na ating nakilala, na siyang tumawag sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya sabi ko nga, tayong lahat ay magkaisa, yung unity na patuloy na ating nilalakaran, ito ang ating patuloy na lakaran. Salamat po sa Panginoon. Talagang wala akong masabi sa Diyos na ito na ating pinaglilingkuran. Napakabuti. Praise God. Sa kanyang papuri. Pasasalamat.